sabi ni Maring Juday kay Axel, di ko kailangan yung roses mo. Di ko kailangan yung chocolate mo. Ang kailangan ko, performance mo. Salamat! Passion Max! Happy birthday mo na sa mga nagbe-birthday! Naku, talaga naman! Happy birthday sa aking kapatid, sa aking bunsong kapatid, si Sister Eden La Rosa Mabanglo. Happy birthday, sister. May you have many more birthdays to come. Ano ba ang handa natin dyan? Paring Pramel? Ayan, sabihan mo lang ako ha. Mamaya ha. Pansit ba yan? O sutanghon ba yan? O donut ba yan? O ano ha? Ayan. Happy birthday, Sister Denten. Ha? At more blessings and good health. At sa lahat nagdiriwan ng kailang birthday sa araw nito, happy birthday mga kabandera natin, ha? Okay. Mga kaibigan, kahapon, ng madaling araw, nangyari ang hindi dapat mangyari dyan sa may bahagi po ng Quito. Sunog. Pinakamalaking sunog sa taong ito. Ano ho, mga kaibigan, barangay Bagong Silang at pagkakaisa. Ubos, mga kaibigan, ubos. Nailagay sila kahapon, unang-una, dyan sa cover dito sa may Pilot Elementary School. Ano ho? Inasikaso ng CSWD, DSWD at ng ilang mga ahensya ng ating gobyerno. Marami ang rumispondi. Natutuwa tayo, mga kaibigan. Natugunan pansamantala ang kanilang ang kalam ng kanilang sikmura, ang kanilang mga damit, mga kaibigan. Kahapon, pero kagabi po, nag-briefing po ang CDR kasama si CIO Richard Ligad at si Sir Earl Timbangkaya. Mga kaibigan, inilipat na po sila. Wala na sila sa pilot. Para sa kaalaman ng lahat. Ang mga taga-barangay Bagong Silang ay nandito lahat sa gym, cover gym ng barangay Bagong barangay Matyaga. Dito lang sa may tabi ng simbahan. Ang mga nasunugan sa barangay Pagkakaisa ay nandito sa barangay Bagong Pag-asa. Tinatanong nyo kung anong sitwasyon nila. Ipapakita ko, kanina kinunan ko sila madaling araw. Ano ho? Bigyan muna natin ng panahon itong mga kababayan natin. Ang hirap pong magkomentaryo eh. Sa ibang mga usapin, pwede naman yan sa ibang araw. Ano ho? Ako hindi ho makapag-concentrate magkomentaryo sa ibang bagay na meron hong mga ganitong nahihirapan eh. Ano? Mga nasunugan. Lalo na pag makikita nyo yung sitwasyon nila. Ito ho muna. Bon, unahin natin. Yung sitwasyon ng mga nasunugan sa barangay Bagong Silang. Mga kaibigan, makikita nyo rito kung anong pangangailangan ho nila ho. Doon sa mga tutulong pa. Ito muna. Ang Bagong Silang na ilipat sa Matyaga Cover Gym. Siksikan sila doon. Ito ang sitwasyon. Barangay Bagong Silang. Tapos nandito sila ngayon sa gym ng barangay Matyaga. Matyaga at liwanag sa. Matyaga at liwanag. Ito ang sitwasyon nila. Oh. Sir, tulog. Sir. Ayan tayo. Ayan sila. Tulog. Ito kasama yung aso. Ayan. Magandang umaga po. Ito yung mga bata. Ito yung sitwasyon nila ngayon, mga kaibigan. Sa gym ng barangay Matyaga. Sama-sama na sila rito. Dikit-dikit. Yan. Mga pamilya. Mga bata. Ito yung mga gamit nila. Kita natin dito. Para makita natin yung sitwasyon. Meron din sa barangay Pag-asa.
na ito yung aso niya kasama niya. Tumitin yung mga bata sa loob. Si ate. Magandang umaga po. Ano po? Ito yung sitwasyon nila, mga kaibigan. Kung meron kayong mga Dali na lang dito. noodles dyan, pwedeng dalhin dito. Magandang umaga po. Umaga po. Magandang umaga po. Mga bata. Umaga po. Gusto po kayo dyan? Lang. Hintay lang tayo ng mga tulong. Mga kaibigan natin. Mga bata. Morning po. Mga kanin. Po. Musta po kayo dyan? Tiis lang. Tiis lang. Po. Tiis na ate. Namaga po. Ito sila. Ano pa rito? Ito na yung pinakalabas ng gym. Meron din dito. Namaga po. Gusto po kayo dyan? Ito yung sitwasyon nila dito ngayon. Kawawa talaga. Dito may maganda, may mga ganitong tent. Masama sila doon sa loob. Sir, excuse po. Ayan. Mga damit. May mga tulong sa kanila, mga damit. Namaga po. Hindi po kami ba kanina? Nakakakain naman no kayo, na maayos. May mga pagkain naman. Meron po. Meron. Mga katanghali gabi po. Mga tanghali gabi. Excuse. Hindi. Titingnan ko lang yung ano nyo. Kamusta yung pagkain nyo? Ito. Napapakain naman kayo? Umayos? Umaga, tanghali, hapon. Sobra-sobra. Pero matagal-tagal pang tiis-tiis, ano? Oo. Sige po. Ito, kakapi sila. Tiis-tiis lang konti. Sige po. Kami nag-ano rin ng mga ano. Marami pang darating yan. Para masuportahan kayo. Thank you po. Sige po. Ito. Sasyon nila. Barangay ano to sa gym ng Barangay Matyaga. Ito sila. Dito yung galing ng Pag-asa. Morning po ulit. Morning po. Sama pa yung kanilang alaga. Ito yung sitwasyon nila ngayon. Dalawa po ito, no? Yung iba nalipat doon sa May Baywalk, Pag-asa. Okay. Ang barangay, Bagong Silang. Matyaga, cover gym, nandun yung mga taga-barangay Bagong Silang. Ito naman ang sitwasyon sa barangay Bagong Pag-asa. Kanina hong madaling araw, no? Sige, Bon, pakita natin para may idea ho kayo kung ano na nangyayari sa kanila. Pati doon sa mga pamilya nila. Gym ng Barangay Matyaga, nalipat naman dito yung iba. Yung mobile kitchen ng CDR ay nagpapaalmusal na ngayon doon sa mga nasunugan. So walang problema sa pagkain, almusal. Dito para dito sa mga nasunugan. Ito natin yung meron silang sariling yung City Health, may pwesto rin dito, ano?
para din sa mga may sakit mag yung sitwasyon tayo dadaan. Okay, ito sila, gym ito ng barangay Bagong Pag-asa. Kanina doon sa gym ng barangay Matyaga, ito sila. Ito yung sitwasyon nila ngayon. Si ate kain. Ayan sila. Aros, ano yung champurado pala yung kanina, hindi aros kaldo. Ngayong umaga po. Morning, mga bata. May mga tent na rin nilagay dito sa loob. Iba. Okay. Pagkain. So, walang problema sa pagkain. Marami. Ito, may mga aros kaldo pa. Hindi na nakain kagabi. Ayan sila. Mga bata. So magkakasama na sila rito, yung pamilya, mga anak. Sawa, morning. Ay, morning po. Morning po. Sir. Kumusta kayo? Okay naman, nakakakain naman. Thank you po. Kamusta po kayo? Okay lang? No. Punta po kayo doon para makalipas po kami sa kabila, sila naman po ibibigyan natin ng almusal. Nakamaga po. Ito nga sila. Sitwasyon nila. Kumusta kayo? Okay naman? Nakakakain naman, nakakakain. Sa mga hindi po po na Mga bata. Morning po. punta natin yung kabilang grupo doon sa Matyaga. Ito yung sitwasyon nila, no, mga kaibigan. May CR dito, ayun. Kaya lang common CR to eh. Ito, common CR. Dito na sila lahat nagsi-CR. Yan. May mga tubig. Morning po. Morning po. Morning po. So pagkain, sa ngayon, walang problema. Damit, maraming problema. Ano natin, ngayon balikan ko lang ho yung barangay Matyaga. Nandun ho yung mga taga-barangay Bagong Silang, si Mike nandun. Mike, kamusta ngayon dyan? Ano yung activity ngayon ng mga nasunugan dyan? Kalawi, nandito tayo ngayon sa Barangay Matyaga at nandito sa yung mga taga-barangay Bagong Silang. Ito ay meron na rin mga taga... Napakain na sila, Mike, ng almusal dyan? Kasi kanina, nung inabutan ko dyan, mga alas 5, di pa sila nag-aalmusal kasi yung mobile kitchen ng CDR ay nandoon sa barangay Bagong Pag-asa. Meron na ako nakita meron dito mga champurado, Kalawi. Champurado, yan, ay almusal nila ngayon. Champurado. May mga almusal. Ito si Nanay, ma'am, magandang umaga. Like tayo sa Radyo Bandera. Nakapag-almusal na po kayo? Hello. Ito si ma'am, si Kalawi na rin sa kabilang din natin. Galing ako dyan kanina. Morning po. Morning, galing na ako dyan kanina eh. Gusto ko lang i-check ulit kung ano yung kalagayan. Nakapag-almusal na po ba kayo? Opo. Oo. Yung pong pagkain nyo nung tanghalian kahapon, hapunan kagabi, tapos yung almusal ngayon, okay naman po na ipoprovide, ano? Opo. Oo. So ano po yung din po kaya may sobra po. maraming sobra sa pagkain? May damit na ho kayo, mga damit ho. Opo, marami po. Maraming damit. Okay. Sa tingin niyo po, kung mayroon pong mga magbibigay pa po, bukod po sa gobyerno natin na talagang hindi mo naman kayo pinapabayaan, ano ho yung mga pangangailangan pa ninyo? Bukod doon sa binibigay po ng city government sa inyo ngayon. Marami po eh. Dahil pang kulang. Katulad po ng alin po? Para may idea po yung mga kababayan natin. Walang mga kaldero. Walang mga... Yo, kaldero, no? Opo. Kasi nakita Marami po. nakita ko po kanina may nagbibigay ho ng mga noodles eh. Kaya lang, wala ho kayong lutuan. Wala po. Wala pa Oo. po kami mga hindi pa kumpleto. Oo. Ang maganda ho kung may magbibigay yung pong cup noodles, di ba? Para ang ilalagay na lang, yun pong tubig na mainit. Oo, hindi na Opo, magluluto. opo. Oo, kasi yun naman pong tanghalian, hapunan, almusal, sinasagot naman ho pansamantala ng CDR. Oo. Opo. Tsaka medyo mahirap po yata magluto dyan. Medyo
sikip-sikip po kayo eh. Di ba? Kaya nga, ang sikip po kasi. Oo, isang sama-sama na kayo dyan. O, sige po. At hintay lang ho tayo ng advice po ng city government para mailipat po kayo doon sa temporary shelter po ninyo. Ano po? Apo. Wag po kayo mag-aalala. Hindi naman ho kayo pababayaan ng ating gobyerno at ng ating mga kababayan. Kaya po nandiyan kami para makita din nyo nila yung sitwasyon nila dyan. Ninyo, dyan sa lugar na yan. Ano po? Apo. Sige po. Salamat! Sige po, maraming salamat po. Ay, Sa tsaga-tsaga lang. pagtulong. Thank you. Apo. Mike, nakita ko dyan, alam mo, sama-sama sila, natutulog sila dyan. May yung mga alaga nila, pati mga aso, dyan na talaga. Nakakasama na, oh. Oo, Kaluwi na dito, yun nga, ang meron pang matulog dito. Yung CDRRFC, meron na rin binigay ng mga tents dito, pero iilan lang ito, Kaluwi. Oo. So makikita mo itong mga kulay asol na ito. Sa CDR yan. Oo. Yan, merong Pero kulang pa rin eh, oh. Pero kulang pa, ilan lang itong mga tents dito. Talagang, ito nga, yung binabanggit mo yung aso, ito, may aso nga dito. Ayan, kasama na pati aso. Alaga nila yan eh. Kasama na yung Hindi aso. naman pwedeng ihiwalay sa kanila Mga yan. bata, mga bata nagkakarakrus. Oo. Alam mo, Mike, yung mga kababayan natin, meron nung yung mga nabibili, tag 10, 20, dyan sa mga Unitap o dyan sa Masway, pwedeng paglaruan ng mga bata. Maganda ho yun para ho may paglibangan sila. Si mga bata ho, wala hong magawa dyan eh. Wala hong TV. Wala hong, Kaya nga. walang TV, wala silang mapaglaruan. Hindi ho sila basta-basta rin makakalabas kasi pinapabantayan sila. Baka mamaya may masagasaan o ano eh. Diyan lang sila paikot-ikot. So kung may paglalaruan sila, halimbawa, mga laruan na maliliit, na paglaruan ng mga bata, ang dami yung bata, mga kaibigan, makikita nyo, Mike, nakita mo naman, di ba? Halos puro bata yan, kalahati. Halos kalahati niya, puro bata yan oh. Malating bata, itong mga bata. Oo. Yan. Yan. Malating bata. Kaya nga. Malating bata. Ang laruan nga nila dito, yung piso eh. Mike, yung CR nila dyan, Mike, yung CR, hindi ko nakita yung CR nila eh. Common lang ba yung CR? Ito, hanapin natin yung CR. Pero may binabanggit ito sa CSWD, mga pobre na sa ibang, pero kasi yung barangay prinsesa na ano rin sa naipakita center. Wala parang tao doon eh. Sabi niya natin sa iba, baka yung iba gusto doon sa Ito. Yung classmate ko si Jane. Basta yung CR. Magbibigay ng lutuan. Ayan, portable. Pwede yan, maganda yan. Ayan. No? Oo. Dalawi, din sa CR ay may pila. Yan ang sinasabi ko. Isang ano lang eh. Common yan. Common yan. Babae, lalaki, matanda, bata. Para sa lalaki at sa babae. Kaya lang pila. Pila, no? Pila yung CR. Yan ang problema kasi yung sa dami. Hindi bali at baka magawan pa ng paraan yan yung may mga portable CR naman eh. Dalawa itong CR dito, isa sa lalaki, isa sa babae. Pero ito nga, nakapila po na pila lang. Sige. So, Mike, sa tingin ko, yan ang problema yung sa CR nga. Kasi hindi mo pwedeng madaliin yung isang tao na talagang gusto rin mag-ayos na doon sa loob ng CR, di ba? Ayan, pila lang. Sa tingin natin dapat magdagdag pa ng mga portable CR. Yan ang problema yung CR. Oo. Pero sa pagkain, wala tayong problema yung pagkain damit na tutugunan sa ngayon eh. Kompleto naman. Okay. Marami namang pagkain saka Louis, itong ano na talaga, yung natutulugan dahil ito semento ka ito. Wala tayong magagawa. Siksikan, nagkasya naman sila lahat dyan kung tulugan lang, pero talagang siksikan, dikit-dikit. Oo, siksikan talaga. Gusto ko kayo paalam na kailangan sa coordinate na saan families na nilipat po sa Barangay Prinsesa. Ayun, ililipat sila, hahatiin. Saan na family? Hahatiin. Sa Prinsesa, may isang na family pa ang kailangan doon. Kaluwi. Lilipat sila. Maluwag pa doon sa Barangay Prinsesa. Yan kasi masikip eh. Tama-tama, mababawasan. Mababawasan yung ibilang dyan. Okay, Mike. Thank you, Mike. Okay, so Kaluwi, ang pinakahuling sitwasyon dito sa evacuation center ng Barangay Matsaga kung saan nandito kayo mga biktima ng sunog mula sa Barangay Pagpili. Okay, thank you. Alright. Si Mike, yan po yung sitwasyon doon sa Barangay
Matyaga, cover gym. Tawagan mo naman si Jan. Puntahan naman natin yung barangay bagong Pag-asa. Nandun naman yung mga taga-barangay Pagkakaisa. Yung dito sa Matyaga, mga kaibigan, hahatiin. Merong dadaling ilang pamilya doon sa barangay Prinsesa kasi maluwag pa ron eh. Mga kaibigan. Oo, maluwag pa doon. Kaya kagaya ng binabanggit ko, pakita mo lang yung kuha ko kanina. Wala pa ho silang lutuan, ano? Mga kaibigan, meron ho tayong mga dilata na ready to eat. May mga ganun eh, di ba? Pag nandun na sila sa temporary shelter, meron silang lutuan doon, pwede na yun, mga ganun. Pero kung may mga portable kayo na lutuan, pwede. No, kung meron lang na sobra-sobra, ano na lang sila. Kumbaga ay hati-hati na lang sila. Share, di ba? Oh. Punta naman tayo sa barangay Pagkakaisa. Barangay Pag-asa. Bagong Pag-asa. Jan? Ito para lang may idea kayo mga kaibigan kung ano yung sitwasyon nila. Itong mga nasunugan. Jan, asan ka na? Kalawi, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga nakikinig at nanonood. Nandito tayo ngayon sa barangay Bagong Pag-asa kung saan dito inirelocate itong mga nasunugan sa may itong mga taga-barangay Pagkakaisa, Kalawi. Okay. Sa kanilang sitwasyon dito ngayon, medyo masigit nila dito, sakto lang dito sa area. Mas maluwag-luwag pa nga dyan kaysa doon sa doon sa Matyaga eh. Doon talaga halos magkadikit yung ulo nila pagka natutulog eh. Ito medyo may mga space pang naiwan. Kabande. At saka mahangin dyan sa Baywalk eh. Mahangin, maaliwalas. Ang problema lang dyan, siyempre, ang tinutulugan nila dyan, semento rin yan. Kailangan talaga karton para hindi yung lamig hindi pumunta doon sa likod ng mga bata. Diba? Baka mamaya. Ayun na, Kalwin. Tama ka dyan. May mga, sa mga higaan nila, meron naman silang karton na pinaghihigaan at sa ibabaw, sa karton, meron silang pinapatong din yung iba. May pinapatong na kumot. Ito yung kanilang ito yung kanilang sitwasyon dito, yung kanilang maging kanilang mga gamit sa kanilang yan yung mga yan yung mga na-save lang nila nung sunog. Yan yung mga nadala lang nila. May mga ilan nakita ko may mga nadala pa electric pan eh. Pero yan lang yan. Yan lang konting damit. Merong ibang mga kumot na nakuha. Ayan Diyan may nakita ko diyan kanina na yung mga arroz caldo na hindi nakain kagabi. Ay, Kalwi, Yung nadaanan natin kanina doon sa unahan. Sa unahan, Tingnan natin kung kasi parang agahan to eh. Sumobra yung pagkain kahapon. Sumobra yung pagkain kahapon. Ito ata, ito ba yun? Ito ba yun, Kalwi? Arroz caldo? Arroz caldo yun, nakalagay sa... Yan. Hindi. Champurado yan eh. Champurado yan yung nila. Yan yung almusal nila ngayon. Champurado. Niluto yan ng mga taga-CDR kanina. Yan yung almusal. Yung iba kasi Kalwi, at least yung iba kagigising lang. Yung iba bago pa lang talaga kumakain. Pakita mo yung sitwasyon. Yung kalagayan nila. Karamihan din yung mga bata eh. Ayan Ayan. Mga kaibigan. Para may idea kayo kung ano yung kalagayan nila ngayon. At alam din ninyo kung paano masunugan. Makita ninyo kung paano masunugan, di ba? Ipagpalagay lang natin na tayo yung nasa kalagayan nilang hirap. Kanina may ni-interview ako, umiyak talaga eh. Di ba? Sino ba naman yung hindi ka sanay sa ganyan, di ba? Bigla na lang para kang pulubi na nandyan sa kalsada. Samantalang nung maayos pa, may TV ka, may lamesa, may kama, pero sa isang iglap, natutulog ka na lang, parang natutulog ka na lang sa kalsada. Yun ang medyo talagang di rin matanggap ng iba. Kaya pag kinakausap mo, naiiyak-iyak. Yan ang maganda dyan, paring dyan. Alam mo, hindi lang pagkain ang pangangailangan nila dyan. Pagkain, damit, yung psychological effect sa kanila. Yung trauma, lalo yung mga bata. Kaya kung meron kayong pagkakataon, may mga simbahan, yung mga, di ba? Pwede kayong pumunta diyan, yung kausapin ba sila, parang pag may nakakausap sila na ilalabas nila yung trauma nila, nawawala eh. Di ba? May kausap silang iba. Kung sila lang kukwentuhan,
bumabalik sa isipan nila yung nangyari. Umiiyak, di ba? So kung may dumadalaw sa kanila, katulad natin, kahit nag-video-video tayo dyan, nakakakita sila, parang nabubuhayan sila. So nawawala yung parang trauma nila. So maganda ito talagang, kung halimbawa to, isa rin sa napapansin natin talaga karamihan talaga sa kanya tulala eh. ulala. Hindi talaga makikita natin na hindi talaga ganun. First time nila masunugan. Ay lalo may nakita ko dyan, mga bata pa talaga, yan tutulog na lang dyan sa Yes, Kaloy, meron tayong nakausap na karaan. Alam mo, maganda tong evacuation center ng Matyaga, ay Bagong Pag-asa. Malapit sa Baywalk, pwede ka lumabas, magpasyal-pasyal ka dyan. Tama, Kaloy, mahangin. Ngayon dito sa area, dito sa kinatatayuan ko, Kaloy, medyo At saka ako ng hangin. Makikita mo, hindi sila pinabayaan ng ating syudad. Kasi, nandyan yung City Health. Pag kami halimbawa, minabantay nila dyan yung diarrhea, yung mga bata kasi tubig di ba? Nandyan yung City Health, may dextrose kaagad, may Band-Aid, mayroong mga vitamins pa nga Nandyan sa labas lang yung tent ng City Health, 24/7 nakabantay. Nandito rin yung kitchen, mobile kitchen sa labas ng Diyan sila nagluluto. Okay. At nandito rin yung City Health, nakaalalay din. At So, sila. mananatili sila dyan na kabanderang dyan hanggat hindi mailipat sa hindi relocation site ang tawag temporary shelter. Doon sila lilipat ngayon na tinatawagan natin si CIO para malaman kung hanggang kailan sila dyan. Salamat paring Jan at pakiano mo na lang doon sa ibang kababayan natin kung ano pang kailangan nila dyan para maibigay natin yung maibigay natin impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat, Jan. Alright, Kaloy. Mamaya ito, tatanungin na natin, mag-hanap tayo at tatanungin natin kung ano pang mga pangailangan ng mga kababayan natin na nasunugan dito sa Ito mga taga-barangay pagkakaisa to, mga nandito, Kaloy. So, ayun po. So, mula pa rin dito sa barangay Bagong Pag-asa, John Tumalak. Balik sa inyo, magandang umaga. Jan, mamaya babalikan kita dyan yung mag-anap tayo ng kausapin natin dyan kung anong kailangan nila yung mga pangailangan pa nila. Alright, Kaloy. Sige. Babalikan kita dyan, standby. Okay, mga kaibigan, dyan sa barangay Pagkakaisa, nandyan sa barangay Bagong Pag-asa, mayroon tent din yung City Health. Katulad na binabanggit ko, kompleto yun, 24/7 nandyan. Nandyan din yung mobile kitchen ng CDR. No? So talaga makikita natin, kahapon pa, hindi yun napabayaan yung mga kababayan natin na sunugan. Ngayon, yung tinatanong ko nila, nandyan ako kay madaling araw, tinatanong nila kung kailan sila maililipat. Hindi rin natin masagot. Tanungin natin si CIO Richard Ligad, kahapon nag-briefing sila with Earl Timbangkayo ng CDR, no? Mga kaibigan. So Richard, magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Nakikinig natin kababayan. Nakita ho naman natin simula pa kahapon na well-organized at yung ating CDR, yung ating city government, nakaalalay kaagad. Tanghalian, almusal, tanghalian, hapunan, hanggang kanina. Inabutan ko, nagpapakain ng champurado yung mobile kitchen natin. Sir, so ano po yung mga nakaprepare pa sa kanila? Ito sa mga nasunugan. Base na rin sa pag-ikot ng program natin kagabi, nakita natin, kung hindi pa nai-release ng iniipon pa nila yung parang family kit yung pinakita namin. Nando doon yung kaldero, mali, plato, kutsara, banig, balong, kumo. Hello? Opo, sige sir, sige pa. Opo. Meron po na Kaloy, sabi nga, hindi pa nila nakukompleto. Hopefully, kompleto nila agad yun. Ipo-purchase pa rin ang CSWD yung iba Kaloy para sabay-sabay na maibigay. Okay. May ibibigay yun. Kasi pagka hindi sabay-sabay ibigay, magkakaroon ng problema Kaloy. Oo nga po. So iniipon ngayon ng CDRMO at hindi sa makompleto yun, sabay-sabay na po ibibigay yun sa kanila. Ayun. Ano yun sir? Parang portable lutuan, gano'n? May nakita akong, yung may kawali, may kawali. Kaldero. May kumot, may banig, yung parang isang kit yun, family kit yung pangawagatan na natin. Family kit. Kompleto na, isa na lang. Yung rechargeable electric fan, na parang square na maliit, yung pinakita namin sa live namin yung kagabi. Oo nga sir, nakita namin. So iniipon lang pala, kinukompleto lang, once na makompleto na, may sabay-sabay pamimigay Kaloy. Ayun.
Kasi hindi pala kompleto, kasi doon sa bilang lang nakalista. Oo nga. Diba, ilang mga nakalista nga sunugan Oo. natin. Oo. Hindi pa kompleto. So, magkakaroon ng problema. O, ba't nauna si ganito, nauna si ganito. Oo nga, kailangan sabay-sabay. iniipon yun para sabay-sabay ang pamimigay natin. Oho. Sa ngayon, sir, nakita ho natin kahapon pa, simula umaga hanggang kanina ho, okay naman yung pagkain nila. Actually, yung iba talagang hindi nga na sumobra, hindi na nila nakain kagabi dahil volume din yung bukod sa city government, may mga kababayan tayo na nagdadala din sa kanila. Pagkain, damit, kompleto. Sa ngayon, alam natin, magtatagal pa po ito ng mga ilang araw at yung bahay din talaga na yung problema. Ang tinatanong din ho nila, sir, temporary shelter, hindi ito yung talagang relocation site na paglilipatan nila, Sir Richard? Hindi pa po. Yung temporary shelter, ito yung parang yung sa tenement house dati. Alala mo yun? Yung sa tenement, oo. record ng museum po. Ganun po yung gagawin for the meantime habang ayusin pa rin yung relocation site nila. No? Oo. So, doon muna sila for the meantime sa temporary shelter. Mas magiging malayo namang komportable siguro yun kaysa sa sitwasyon ngayon. Oo, paano po yung doon, sir? Per family ho? Yung temporary shelter na yan? O paano kaya ang magiging sistema? Ang alam ko, per family yun eh. Oo. So, yun yung magiging sistema doon, Kaloy. Oho. May target date ho ba, sir, kung kailan ho sila dadalhin doon sa temporary shelter nila? Actually, bubuuin pa yun. Ang target na tentative, hindi sigurado. Pero ang ang target ng engineering na binitawan sa atin ng architect ng kahapon sa meeting, 1 week. 1 week. Okay, baka mga next week pa. Kasi doon sa temporary shelter, per family, magkakaroon na sila ng privacy na iwahiwalay na sila. Kung para naman kahit nasabi nating temporary shelter, may privacy na sila per family. Siya talagang papatulan na nila yan dahil wala tayong magagawa. Talagang ganun. Oho. Hello? Opo. Yan, sir. Sa mga next week po, sir. Hello, sir. Tatapusin muna ng City Engineering yung temporary shelter na to bago lilipat sila doon. Opo. Yun din po yung direktiba ni Mayor Byron na mapapuka din po kaagad. Oho. Dalawang barangay, sir, yung temporary shelter na yun para doon sa bagong silang at saka pagkakaisad. Sabay-sabay na sila doon. Opo. Okay. Tapos po yung pakain ho natin from CDR Mobile Kitchen. Dire-diretso po yun, sir. Ang kahapon sa initial na sinabi sa akin ni Sir Ertie Bakaya, naka-prepare sila ngayon for 4 days, 4 days. Yung piniprepare nila. Oho. So, hindi ko na alam kung kailan pa. Basta naka-ready sila for 4 days ngayon. Oo. Tinatanong ko yun, sir, para yung mga kababayan natin, kasi sabi ko nga, sa ngayon, okay pa. Yung mga kompleto pa. So, after ilang araw, baka kailanganin na rin talaga ng tulong ng mga kababayan natin. Sa ngayon kasi, parang medyo okay pa eh. Actually, may mga pagkain nga sila kagabi, mga arroz caldo na hindi na nakain dahil sobra-sobra yung pagkain nilang naibibigay bukod sa city at sa ibang mga kababayan natin ay na dumarating doon. Pero after nga doon sa mga ilang araw, kailangan matuloy-tuloyan din yung tulong din talaga sa kanila, sir? Opo. Yung prepare kasi na yung parang yung menu, Menu, Menu for 4 days. Kasi maano naman yung paulit-ulit, yun yung binibigay sa kanila, di ba? Oo nga. So yung sabi sa akin ni Sir Earl, nag-prepare sila ng menu for 4 days. Menu for 4 days, oho. Yung mga nakausap po kanina, tinatanong namin kung ibabalik pa sila o ayaw na rin talaga eh. Nagka-trauma, sir eh. Talagang ang mga bata nandun hanggang ngayon, iba tulala. So talagang hindi na rin siguro advisable na bumalik itong mga kababayan natin doon dahil delikado ho talaga. Ayaw na rin nila. Ayaw na rin nila. Delikado ho talaga yan, no? Oo. Hindi naman ho talaga biro yung tumira sa dagat at malapit sa dagat. Oo. Nagadasan din natin yan, talagang delikado. Oo. Sir, kunan ko na lang kayo ng reaction nga pala. May sumasabay na ilang mga, hindi ko alam kung ano man nasa isip nito eh, kung politika o parang sinasabi na sinadya dahil yung cruise ship nandyan yung, ano pong reaction ng city government dito para makasagot din kasi may mga sumasabay na ganun eh, Sir Richard? Yun din yung nakakalungkot sa iba nating mga kababayan walang magawa. Lalo na pagka pero yung nasunugan na ngayon tao Oo. na i-inject
mo pa ng ganyang mga informasyon. Dagdag trauma yun eh. Maiisip din nila talaga lalo yan na parang di malayo, parang mag-visit ka eh, di ba? Oo. Pero kung sabihin natin sa iba natin mga kababayan, antayin natin yung investigation ginagawa ng City Fire. City Fire. Oo. Ito kasi yung may say kung ano talaga yung possible or ano yung nangyari yan sa pagkatulong natin. So, Oo. inaantay natin yun. Yung, although merong man na nasabi sa atin, sabi ko kay City Fire, hindi pa rin sa kumpleto eh. Kahapon nung nag-usap kami, Oo. sabihin na lang niya pagka full report na siya. Oo. Tsaka mahirap din ho sa ngayon, medyo nagtuturuan eh. Yun ang pinakamahirap sa lahat kasi nag-iimbestiga ka, ang ebidensya mo, abo lang. Oo. Dami yan eh. Madaming klase na medyo nakakapakit din sa iba nating mga kababayan. Kaya nga po Dito eh. nga, may iba't ibang verso ng narinig ko dyan kaluyo. Oo. Sabi ko nga, City Fire lang ang makakapagsabi. Yung mga version naman na kasi meron na gumagawa ng hindi maganda, naiwanan yung alam mo na. Oo. Sabi ko nga, hindi yan makukumpleto hanggat wala yung Ebidensya. type of evidence na treating report ng ating City Fire Marshal. Oo. Nakita ko doon sa evacuation center, halos kalahati bata eh. Kung halimbawa may gagawin kang ganito, sunugin mo man ito kung sino man ang merong ganong nasa isip. Aba, ewan ko kung tao pa yon. Bayro mo, susunugin mo itong mga batang to. Mga, oo. Yun. Kaya nga po eh. Yung arson, no billion. Nobel, Okay. So, sir, sa ngayon, welcome pa rin talaga sa ating mga kababayan yung suporta ng ating mga private sector. Sabi ko nga kanina, nakita ko yung mga cup noodles, malaking bagay kasi wala pa silang lutuan doon sa ngayon. Kung init ng tubig, lalagyan mo na lang yung cup noodles mo ng mainit na tubig, mabilis lang. Makakatulong ng malaki bukod sa binibigay ng serbisyo ng ating gobyerno. O nga pa, nakita ko rin yung sir, naganda yung ginagawa ng City Health. Nakabantay sila 24/7 kasi binabantayan yung diarrhea sa tubig. Pero sa ngayon, wala naman. Yan po yung binabantay nila. Actually, magkakaroon pa rin pa ngayon ng base sa pag-usap namin kagabi ni Sir Earl Bangkaya. Once na halimbawa, kasi nandiyan na sila sa bagong Barangay Matyaga, kung di ako nagkakamali. Matyaga, Cover Gym. Once na mas stable sila dyan ngayon, magkakaroon sila ng mag-set up sila na po pwedeng puntahan ng mga bata dyan para matanggal yung ibang trauma. Yun. No? Oo. Maglalagay sila dyan sa bawat evacuation center Oo, natin. tama po yun. Yun nga nakita ko kanina, sabi ko, yung mga nakikinig, baka makabili sila kahit na yung mga tigsa 10 piso, 5 piso ng mga laruan. Ibigay doon sa mga bata na pwedeng mapaglaruan nila. Makakatanggal ng trauma sa kanila yun. Yung isa set up dyan ng CDRM mo natin. Oo, tama po yan. Grabe ito, sir. Ang daming bata, ang daming malaki. Ito lang yung nakaraan, medyo hindi ganito. Halos kalahati lang yung nakaraang sunog. Pero ito, full pack talaga yung mga evacuation centers natin. Nakakaawa talaga kung mapupuntahan yung mga lugar. Kawawa talaga yung mga kababayan natin. At nakita naman nila, hindi naman sila yung parang may galit o nakatawa. Pag tinanong mo, okay ba kayo dito? Okay naman, sir, may pagkain kami, may damit. Natutuwa sila yung mga bumibigay. Kaya dapat magtuloy-tuloy lang para matanggal din yung trauma na kanilang naranasan. Ako, ang pakiusap naman. Okay, tawagan mo si Seo Richard Ligad, mga kaibigan. So, inaano lang natin, inaalam yung ginagawa din ng ating gobyerno, mga kaibigan, para mabalansin natin. Yan, nakita nyo, yung kuha ko po kanina yan, umaga, okay? Tapusin lang natin si Seo. Ang dami yung tulong na dumarating, nakakatawa doon sa ating mga kababayan. Pagka ganitong medyo may mga problema yung mga kababayan natin tutulungan. Si Ayo, baka po may gusto pa tayong sabihin, mensahe sa ating mga kababayan sa nangyaring na ito. Yung po yung naputol kanina na marami hong nais na magpaabot ng tulong. Ang pakiusap lang po natin, idaan po doon sa dyan sa, ang alam ko, magkakaroon ng parang donation hub dyan para hindi gumulo, Oo nga po, tama po yun. Tama po yun, sir. Organize yung pagbibigay ng tulong sa kanila kasi minsan darating doon tapos hindi nagko-coordinate, nagkakaroon ng problema. Katulad nga, sir, tama po yun. Katulad halimbawa ng damit. Pag nilagay mo yung damit doon sa isa, magkakagulo, tarakbuhan agawan So kung maganda, kung isa lang, yung mag-receive doon, kung paano niya i-distribute, bahala na lang. Kasi magulo pagka
paisa-isa. Halimbawa, isang karton lang. Paano mo pagkasyahin yun? Isang karton na yun sa lahat ng yan. Nakagugulo. Alam ko, bibigyan din sila or nabigyan na yan bawat pamilya ng masunugan ng parang meron silang identification eh. ID. Oo, green card. So, Nakita ko yun. para yun, pagkadating, di ba, nandiyan dyan sa evacuation center natin, yun Oo. lang, kasi minsan, di natin maalis, Kalwi, baka, alam mo yung iba, listo eh. Oo nga. Oo. Biglang narating dyan, yung pala, hindi ka Hindi na- tayo doon, hindi- tapos hindi. may dala kang tulong, Hindi nasunugan. Oo. puputaktin. Yung pala, yung mga pumuputaktin na yun, hindi pala sila Hindi nasunugan. Oo, tama yun, sir. Merong isang doon sa may sa may mga gate, sir, para nababantayan. Iisa lang naman yung gate eh. Oo. Doon sa alam ko merong donation hub. Kung Donation pwede niyo hub. i-course through doon, no? Oo. At makipamimigay naman yun kung gusto, pwede niyo rin makita kung para organize yung pagbigay ho ng Tulong. inyong ayuda. Alright, sige po. Sir, ilan lahat ito? Mayroon ka bang dyan ko? Ilang individual ito? Bukod doon sa pamilya? Lahat ng individual? Teka. Dalawang barangay? Dito sa lista ang hawak ko as of 8 p.m. Barangay Bagong Silang. Hindi 8 p.m. sorry. As of 5 p.m. ito. Oo. 279 families Families. or 1,133 individual. Okay. Yan yung barangay Bagong Silang. 1,000 plus. Alright. Pagka barangay pagkakaisa, 374 families. Mhm. So, 1,612 individual. Ayun, so 2,000 tao ang pinapakain ho natin araw-araw nito. Almusal, tanghalian, hapunan. Kulang-kulang Kasi Tatlo. kulang 3,000. 3,000, ang dami pala. 612. Plus Dami. 1,133. Oo, kasi kung per individual kung pagpapakain ka talagang individual yan, di per family. Di ba, sir? Oo, individual yan. Individual, So 3,000, kulang-kulang 3,000 ang pinapakain araw-araw. Itong total house damage naman, na nasunog. Yung barangay pagkakama ito ay merong 230 30. householders. Okay. No? Oho. Ang barangay Bagong Silang ay 172 Alright. householders. Yan. Dami pala. Sir, yung area na nasunugan, nakordon na yun, para hindi na muna puntahan ng mga kababayan natin. Ang huling usap namin sa hapon ni City Fire Marshal kasi ongoing yung investigation. Cordon. Nag-request siya ng PNP so tinap sa atin. Oo. Dinugto kasi talagang kailangan nila i-cordon muna yung area. Tama. Ebidensya. Ongoing yung investigation nila. Oho. So nag-request sila ng assistance sa PNP. Mm. So hindi ko lang alam kung nang sumunod na nangyari. Pero nabigay natin sa PNP, oo naman yung PNP na tutulungan silang masecure muna yung area. Ang area, okay. Siya yun lang po muna at baka may gusto pa tayong sabihin sa ating mga kababayan dito sa nangyari na ito kahapon. Opo, yun nga po, sa mga kababayan natin, alam ko, tayo mga taga-Puerto Princesa, gaya ng masabi mo kanina, pagka may ganito, dumudag sa rin yung tulong, yun yung isang maganda. So, yung iba naman, talagang nakangiti pa rin, yung ibang naapektuhan, Halloween, kahit Nakangiti, pa paano, oo. may pag-asa pa rin nakikita, ang importante Buhay. sa lahat, wala akong namatay. Buhay sila, Okay, yun yung isang pasalamat po natin at ito naman, tingin ko, makakabangon tayo rito, tulong-tulong tayo rito. Dahan-dahan, At ano lang ko natin lagi, kahit ano man na mangyari sa atin, wag mong mawala yung disiplina, yun ang pakiusap natin. Tama yun. Okay, sige po. Siya maraming salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Siya Richard Ligad. Sa listahan nila, as of 5, kulang-kulang na 3,000. Pag nagpakain halimbawa, nagpakain yung CDR, mobile kitchen, araw-araw, almusal, tanghalian, hapunan, kulang-kulang 3,000 tao. Pag magpakain ka kasi, hindi per family yan per tao. Di ba? Mga kaibigan, yan po. So, ang naihanda nila, good for 4 days lang muna. So, after 4 days, 5 days, yan na, kailangan na mga tulong talaga natin, mga kaibigan. Okay? Banggitin ko lang yung mga nagdala rito kahapon, Salamat! Ito, iniipon lang namin Sabado, dadali namin doon. Hahatiin namin sa 2 barangay ito. Nandito na sa atin to, Alan Apitan, Used Clothes, salamat po. Isidro Aiko, Used Clothes, thank you.
Weng Wings. Ito, talagang deliver pa ni Sir kahapon. Weng Wings, ha? Bon, pakita mo nga. Wings. Yan. Ang sarap ng ano dyan, ang sarap ng chicken wings. Weng Wings. Subukan nyo yung manok dyan, sarap. Yung kanilang chicken wings. Nagdalaw sila kahapon dito ng damit at saka ng tubig. Yan, yun ang nakikita ho ninyo. Importante yun yung tubig. Hirap po sila sa tubig. No? Para makasiguro walang diarrhea, tubig. Yan, isa yan. Used clothes, Charis Pidor, isang bag ng used clothes. Agapito Gaspar, used clothes. Boy Kayanan, used clothes. Marilo Cayetano, used clothes. Thank you. Weni Esteba, taga-barangay Sigsigan. Nagbigay ko siya ng 500 pesos. Bibili natin ng noodles yan. Care of Kagawad Mike. Romina Florida, used clothes. Thank you. Eupemia Dalupan, used clothes. Emelda Penes, salamat po. Merlin Corona, salamat po. Ellen Nusol, salamat po. Julius Ubay, salamat po. Wilton Malta, Risa Tanaya, used clothes, salamat po. Sadeline Gadin, salamat po. John Renzel Abia, salamat po. Kanoy Dilatori, salamat po. Living Word Christian, salamat po. Marilo Mantal, salamat po. Emelda Bunusan, salamat po. Sunny Lito Gubdalin, salamat po. Mga kaibigan, si Ma'am Colin Calso ay nag-chat sa akin kahapon at si Vice Mayor John Calso ng Nara ay magpapadala ng mga noodles, cup noodles at saka ng noodles. Salamat po. At salamat din po kay Mr. Roland Abrigo ng Julian Bake Shop, Manabas Store, Renaya Canteen, Briggs Ticketing Services, Manabas Barbershop. Salamat po. Yan, Julian Bake Shop, Manabas Store, Renaya Canteen, Briggs Ticketing Services, Manabas Barbershop. Yan po yung mga inisyal na natanggap na natin, mga kaibigan, mga Sabado ho. Dadalhin na natin yan lahat-lahat doon. Hatiin natin yan sa 2 barangay, mga kabandera. Nakita nyo po yung sitwasyon kanina. Ako po, nakita ko. Teka muna, isa nga pa pala. Nag-text kahapon sa akin, hindi ko na basa dahil na-busy ho tayo kahapon. Nag-text ho sa akin si Sir Coco Ligaspi alas 8:27. Sabi niya, Kaloy, good morning. Si Coco Ligaspi ito ng Speaker's Caretaker Office. Nakikinig po ako sa programa ninyo ngayon. Kahapon po ito, 8:27. Para po sa mga kababayan nating nasunugan sa Barangay Pagkakaisa at Barangay Bagong Silang, inaasikaso na po namin ng agarang tulong na ipapaabot sa kanila mula sa opisina ni House Speaker Romualdez, caretaker ng Palawan 3rd District. Nakikinig kahapon sa atin yung opisina ni Speaker Romualdez dyan sa Galaxy Hotel. Opisina nila sa San Jose. 35 million ang inilaan ho para sa mga nasunugan. Hintayin lang ho natin. Yan po ay i-distribute ng ng DSWD. Bukod pa po yung kay Senator Bongo, mga kaibigan, no? Kahapon din nagpunta dito sa Pilot Elementary School si Attorney Hil Acosta Jr. Nagdala na rin ng tulong kahapon, mga kaibigan. Ilang kasi doon sa mga nasunugan, personal na kaibigan ni Attorney Hil Acosta, yung dating congressman natin. Salamat po sa inyo, mga kaibigan. Okay, so lahat po ng tulong binibigay na po ng ating mga kababayan sa mga nasunugan. Yan lang yung nakakatuwa dito sa atin, na nagtutulungan tayo pagka ganito. Mga kaibigan, alam nyo, kung wala kayong gagawin Sabado-Linggo, puntahan nyo sila doon. Makipagkwentuhan lang ho kayo kahit wala kayong dala. Kwento-kwentuhan lang, tanong-tanongin nyo lang sila, gusto nila ng kausap. Kasi pag sila lang nag-uusap dyan, yung trauma ho, balik ng balik sa kanila eh. Di ba? Mag-uusap sila, saan ka nung andun ka, bakit si ganyan, di ba? Pero kung may ibang kausap sila na ilalabas nila yung trauma.
Lalo yung mga bata, sabi ko nga eh. Meron na bibili sa Maswin na 20 pesos, 10 piso, yung mga laruan pambata ho. Ang dami yung bata eh. Halos kalahati yun ng mga gym na ito na binabanggit ko, mga bata ho yun nandun eh. Bilhin nyo sila ng mga malalaroan lang ho na konti. Para, wala ho silang TV dyan na napapanood. Wala ho. Gym lang ho yan. Talagang ganun, pagdating ng hapon, araw-araw, hanggat nandyan sila, yun lang gagawin nila. Sila-sila lang. Pero kung may kausap silang iba, like yung mga religious sector, di ba? Gandang bagay ho. Yung physical trauma, yun yung isa pang problema talaga na dapat ay maayos nila. Ho? Okay. Alas 8:35, babalik ko kami pagkatapos ng ilang